Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, lumusot na yung impeachment sa Justice Committee. Ngayon, ang reaksyon naman ni Pulong, naninira naman si Pulong Duterte. Sabi naman ni Pulong Duterte, ay, si Sandro Marcos gumagapang na. Ito naman. Ayan sabi dito, tinatawagan na daw ni Sandro Marcos ang mga kongresista para daw bumoto, siguraduhin na buboto sa impeachment ni Sara. So ang nagkakalat nito si Pulong Duterte, ha? Ganito ang pagkakasabi ni Pulong Duterte, mga kabunyog. Ayan, ito. Balita yan sa ABS-CBN. Sabi sa ABS-CBN, nagparatang si Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit ang pambansang budget para makakuha ng boto sa impeachment ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito yung kumpletong sabi ni Pulong. Ha? Mga kabunyog, ito yung sinabi ni Pulong. Sabi niya, nagtatawag na daw ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang buong General Appropriation Act ng kanilang distrito. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot. Hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumunod sa gusto ng iilan. Uulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambisyon ninyo. Hindi kami uurong, hindi kami matatakot. Dili mi magpaliat. Yan Yan yung statement ni Pulong, mga kabunyog. So inakusahan ni Pulong Duterte na si Sandro Marcos daw, yung anak ng presidente, ay ginagapang na ang mga kongresista. Tinatawagan na daw ang mga kongresista na kapag hindi kayo bumoto sa impeachment, ay anuhin daw yung mga budget ng mga distrito hindi daw i-release. Ha? Yan yung mga kabunyog, yan yung sinasabi ni ni Pulong. Yan yung akusasyon ni Pulong na ang budget ay ginagamit, pinipressure ang mga kongresista umano na pag hindi bumoto sa impeachment kasi sa May 4 magbabalikan ang mga kongresista. Malamang pagbubutuhan na diyan yung mga kabunyog, yung sa plenary. Magbubutuhan na sa plenary kasi nakalusot na sa Justice Committee, ang sunod sa plenary na. So ang sinasabi ni Pulong, gumagapang na daw si Sandro Marcos. Sa totoo lang mga kabunyog, hindi naman kailangan na ng mga kongresista, hindi kailangan na hutin, hindi totoo 'yun. Makikita mo naman doon sa mga kongresista, sa Justice Committee pa lang, kumbaga ang mga kongresista bumoto sila doon sa impeachment kay Sara doon sa Justice Committee dahil sa nakita nila yung ebidensya eh. Hindi dahil may bayad, wala. Hindi natin nakikita yung hindi hindi totoo 'yun. Kitang-kita mo naman sa mga kongresista na ano sila, galit, talaga sila. Kumbaga nakumbinsi sila dahil sa tindi ng mga ebidensya. Hindi 'yun dahil sa pera. Hindi natin nakikita ang pera diyan. Hmm? Actually tama tama po kayo. Kagagawan nila 'yan, silang gumagawa niyan. Ay 'di ba si Duterte noon, para mapasara lang yung ABS-CBN, kahit alanganin, kahit walang karason-rason, ah, anong ginamit ni Duterte noon? Budget, yun. Sila ang gumagawa niyan. Kasi noon, ang mga pinapalusot nila sa Kamara, mga alanganin. 'Di ba? Mga alanganin yung pinapalusot nila noon sa Kamara. Yung pagpapasara ng ABS-CBN. Eh, ano yun? Yung ginawa nila kay Laila de Lima. O yun, mga alanganin yun. Pero ito, hindi naman kailangang suhulan o bilhin, bayaran, lagayan ang mga kongresista. Kasi doon pa lang sa mga ebidensya, kumbinsido na ang mga kongresista eh. Sa katunayan, ang sinasabi ng mga DDS, scripted daw, hindi. Kitang-kita mo na natural, kumbinsido ang mga kongresista sa mga ebidensya at mga testigo. Hindi naman dahil sa hindi dahil sa may perang involved, hindi. At saka ano pa ba naman, bakit pa naman gagalaw pa si Sandro Marcos? Gagamitin ang budget para pang-pressure sa kongresista? 53 na nga ang bumoto eh.
53 na nga ang bumoto dun pa lang sa Justice Committee. Ilan na lang ang kailangan para lumusot sa plenary? 53 din. 53 din. So, bakit kailangan mo pang gapangin ang mga kongresista para lang lumusot ang impeachment? Unang-una, matibay ang mga ebidensya, mga testigo. Kung alanganin, ibig sabihin walang ebidensya, walang katistigi-testigo, talagang gusto mong mailusot lang, yun. Dadaanin mo sa mga dadaanin mo sa lagay o bibigyan mo ng proyekto para makalusot. Ito hindi mo kailangang gawin yun dahil naniniwala ang mga kongresista dahil sapat-sapat ang ebidensya eh. Pangalawa, 53 ng kongresista ang bumoto dun sa Justice Committee. Bakit mo kailangang gapangin pa yung mga kongresista sa plenary? 53 na lang ang kailangan mo, sus naman. Sigurado nang lulusot yan. Ha? Sa totoo lang, tama yung reaksyon dyan ni dating Senador Sani Trillanes. Pulong, huwag ka ngang magyabang. Hindi mo nga naipagtatanggol ang kapatid mo eh. Actually, nag-react na dyan si dating Senador Sani Trillanes sa sinabi na yan na Pulong na hindi daw sila uurong. Sabi ni Pulong kasi hindi kami uurong. Hindi uurong pero hindi naman nagsasalita sa impeachment. Sabi nga ni dating Senador Sani Trillanes, kung hindi kayo uurong, bakit hindi nyo pinagtatanggol ang kapatid nyo? Bakit hindi kayo umaattend? Laging ang absent si Pulong sa mga ano, wala naman silang nagagawa yung kampo ng mga Duterte. Wala silang nagagawa. Si Paulo Marcoleta lang ang nagsasalita eh. Oh, sabi nga ni dating Senador Sani Trillanes, kung matapang ka nga, sabi mo hindi ka uurong. O sige nga, ipagtanggol mo ang kapatid mo. Ang problema, hindi naman kaya ni Pulong eh. Kaya ang yabang lang ni Pulong na sinasabing hindi daw sila uurong, pero ang totoo, hindi naman niya kayang ipagtanggol ang kapatid niya. Oh, tapos ngayon, dahil sigurado ng napakaraming kongresista ang boboto para makalusot ang impeachment, ano yon? Sasabihin na naman nila, sinasabi naman, ginapang daw ni Sandro Marcos. Ha? Ginamit daw yung budget na panakot na hindi daw i-release yung budget kapag hindi bumoto. Sos naman. Sa totoo lang mga kabunyog, sa suporta ngayon ng mga kongresista, hindi mo kailangang gamitin ang pera para bumoto ang mga kongresista. Sa totoo lang, ha? Kailangan mong pressurein ang mga kongresista kung sa tingin mo ang hirap lumusot. Ay ngayon pa lang wala eh. Karamihan ng kongresista pabor sa impeachment ni Sara. Bakit? Hindi dahil sa pera, kundi nakikita nila yung ebidensya. Sufficient ang ebidensya para isulong ang impeachment. Yun naman ang hinihintay ng mga kongresista eh. Sabi nila, tingnan natin ang mga ebidensya. Uy, ngayon pa lang, kita mo yung sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, anong pinakita doon? 6.77 billion pesos ang kabuuang transactions na dumaan, mga suspicious transactions at covered transactions. So grabe yun. Tapos si Sara Duterte pala hindi nagde-declare ng kanyang cash on hand, ang cash on bank mula 2019 to 2024. So nakita rin 'yan ng mga kongresista. 'Di ba? Kaya ito, kumbaga desperado na. Ang totoo taranta na itong sila Pulong, ha? Pinapalabas na lang ni Pulong na ang mga kongresista boboto daw sa impeachment ni Sara dahil ginapang daw. Hindi 'yun. Kumbinsido na ang mga kongresista na hindi yan dahil kay Sandro Marcos eh. Dahil yan sa sapat-sapat ang ebidensya. Dahil sa sapat-sapat na ebidensya, kumbinsido na ang mga kongresista. Kahit na hindi mo na kailangan hindi naman kailangan gumalaw ang pera eh. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin pagbalik ng sesyon ng Senado ay ng Kamara, mga kabunyog, makakalusot na yan sa Kamara. At nagsabi na si Senate President Tito Soto, nag-meeting ngayong araw. Nagkaupos ngayon ang mga senador. Naghanda na sila. Tapos naglabas ng ruling ang Korte Suprema, di ba? Yung forthwith. Yung forthwith daw, hindi ibig sabihin niya na immediately. Hindi. Sabi ni Tito Soto, ni Senate President Soto, hindi. Sa akin, sabi niya, ang ibig sabihin ng forthwith, pag nakarating sa amin ngayon, bukas, the following day, yun ang forthwith. Matindi, Oh, 'di ba mga kabunyog? Ang galing ni Senate President Soto.
Di ba kasi naglabas ng desisyon ang Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, ang fourth wheel hindi naman ibig sabihin kaagad-agad. Hindi, sabi ni Senate President Soto sa kanya, ang fourth wheel, pag natanggap ngayon, kinabukasan, the following day. Yun. Tama yun. Ang galing talaga ni Senate President Soto. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.